Noong dekada 80, sa baryo namin sa Iloilo, kilala ang lola kong si Manay bilang magaling manghilot. Pero sa pamilya namin, may matagal ng bulong-bulungan may kambal daw si lola. Hindi tao, kundi kapre. At pareho silang marunong manghilot. Isang hapon, bandang 3:00, dumating ang pinsan kong si Brian. May lagnat siya at masakit ang katawan. Sabi niya, "Lola Manay, pwede po akong magpahilot?" Tahimik lang si lola, nakaupo sa bangko sa may bintana. Tumango siya at itinuro ang papag sa gilid ng sala. Humiga si Brian at sinimulan siyang hilutin ni lola. Hindi siya nagsasalita, mabigat ang bawat galaw ng kanyang kamay at may kakaibang lamig sa balat. Naisip ni Brian na baka pagod lang si lola, kaya tahimik lang din siya. Makalipas ang ilang minuto, tapos na ang hilot. Tumayo si Brian, medyo magaan na ang pakiramdam. Lumabas siya ng sala at dumiretso sa bakuran para magpasalamat pero nagulat siya sa nakita. Nandoon si Lola Manay, nakaupo pa rin sa bangko, hawak ang abaniko, nakatingin sa kanya. Napakunot no si Brian. "Lola, kagagaling ko lang sa loob. Hinilot niyo ako, di ba?" Nagkibit balikat si Lola. "Ha? Kararating ko lang dito galing kusina. Halika na, hilutin na kita." Natigilan si Brian. "Lola, sino po yung humilot sa akin kanina?" Huminto sa pagpaypay si Lola at tumingin ng matalim. Hindi siya sumagot agad pero bigla niyang sinabi, "Basta tandaan mo, kapag may humihilot sa iyo na kamukha ko, huwag kang magsalita. At huwag mo siyang titingnan sa mata." Kinilabutan si Brian. Nilingon niya ang sala. Sarado ang mga bintana at tahimik ang buong bahay, pero parang may mabigat na presensya sa loob at amoy tabako na hindi niya maipaliwanag. Mula noon, tuwing magpapahilot ang pinsan kong si Brian kay Lola, lagi niyang sinisigurong siya mismo ang magbubukas ng pinto at makikitang pumasok si Lola sa kwarto para hindi na niya muling makasama ang kambal.